Hello guys, so usapang PBA tayo. So ilang araw na lang magbubukas na ang golden season ng PBA sa darating ng linggo, October 5 sa Araneta Coliseum. So Philippine Cup ang mauuna sa 2025-26 PBA season. So sa PBA golden years ng PBA, dahil golden years na 50 years na, may mga pasabog itong si PBA. Unang-una ay may mga games na gaganapin sa ibang bansa sa Middle East gaya ng UAE at Bahrain. Di ako nagkakamali, Bahrain. Pangalawa, yung grand homecoming ng mga dating PBA players. At pangatlo, itong Leo Awards kung saan yung gagawaran yung mga best achievers, no? Best performance nung nakarang 49 season. So yan yung tatlong pasabog ng PBA. At dahil Philippine Cup ang mauna, meron akong power rankings, no? Sino-sino yung mga paborito para sa PBA title, Philippine Cup title. 12 teams. Of course, 12 teams pa rin itong PBA. So ito yung aking power rankings, no? So title favorites. So of course, yung tatlong teams na nag-semifinals last Philippine Cup. Itong San Miguel, ang defending champion ng Philippine Cup, Rain or Shine, at yung runner-up na TNT. So unahin natin yung San Miguel. Of course, intact pa rin yung lineup nila. Meron silang nadagdagan na isang rookie. Hindi na ito rookie. Veterano na ito. At meron ng experience sa pro. Itong si Chris Miller. So nakuha ng San Miguel Beermen. At intact pa rin yung lineup nila. So itong San Miguel, dahil defending champion, so nais nilang makuha, may defend yung kanilang All Filipino title, itong San Miguel Beermen. So still title favorite itong San Miguel Beermen. Sunod itong Rain or Shine, kung saan almost sa buong 49 season sa tatlong conference ay pumasok sila sa semifinals pero hindi sila nakakatawid sa finals. Ngayon, dahil marami silang nadagdagan dito sa Rain or Shine, so nakuha nila si Stanley Pringle. So makakadagdag sa experience ng mga bata sa Rain or Shine, kasi itong si Stanley Pringle meron ng championship experience nung nasa Barangay Nebra siya. So medyo yan yung malaking tulong yan sa Rain or Shine, dahil kailangan din nila yung may mga experience na, lalo na sa championship na kagaya ni veteran Standaman Pringle. So kailangan nila yan. At meron din silang nakuwang mga rookies. So yan yung Rain or Shine. So ang target ng Rain or Shine ay makatawid sila, no? Makatikim sila ng PBA finals. So yan yung target ngayon nila, Coach Yen Yao. Kaya kinuha itong si Pringle So yun. At ito namang TNT, hindi nila nakuha yung Grand Slam, no, nung 49 season. So ngayon itong TNT, medyo yung mga players na mukhang healthy na yung iba, no, kagaya ni Ray ng Batak, kasi nawala. Bakit yung dahilan kung hindi nila nakuha ang Grand Slam? Kasi medyo yung mga players, may mga ibang players dyan na injured, kagaya ni Jason Castro, nila Eram, at ni Nambatak. So medyo itong si Nambatak, medyo makakalaro na siya sa Philippine Cup. Hopefully itong si Jason Castro makakalaro na rin. So nadagdagan sa TNT itong si Kevin Ferrer. So nadagdagan sila ng isang shooter na veteran. Tapos baka dyan na rin pipirma itong si Gio Halalon, kasi expire niya yung kontrata niya sa Northport. At ewan ko kung matutuloy ba yung trade, kasi matutuloy na yung yung Pure Blends. So itong si Halalon siguro, pag na na yung kontrata niya, tapos na yung contract niya, papupunta na ito sa TNT. So medyo kailangan kasi ng TNT yung kapalit niya, kasi wala pa si Jason Castro. So still itong TNT, isa rin ito sa tatlong title favorites ngayon sa season 50 Philippine Cup.
So Dark Horse, so ang Dark Horse is unahin natin yung apat na teams na nasa Dark Horse ko. So una dito yung Barangay Nebra. So of course, itong Barangay Nebra ay parang rebuild yung lineup ng Barangay Nebra dahil nawala sa kanila si Jamie Malonzo. So kailangan ng Barangay Nebra mag-step up yung mga ibang players, kagaya ni Jeremiah Gray, nila Stephen Holt, gayon din itong si Jason David. So medyo dahil wala na si Malonzo, so merong mga ibang players dyan na medyo magagamit under coach Tim Con. Tapos nadagdagan pa dyan si Sunny Steele na mas makakatulong ito sa opensa at depensa ng Barangay Nebra. So meron pa sila nadagdagan like Norbert Torres, tapos in-extend pa nila si Isaac Go. So yan yung Barangay Nebra. So hindi ko nilagay sa title favorite yung Barangay Nebra dahil all Filipino at medyo nangangapa pa yung Barangay Nebra, so nilagay ko na lang dyan sa Dark Horse. So yun. Tapos sunod itong Magnolia, so Converge, so maganda yung mga nakuha nila noong off-season. Of course, tinrade nila si Brian Santos kapalit itong number 2 pick, at nakuha nila sa number 2 pick si Juan Gomez Diliano, second pick. So medyo magaling ito, isa sa mga magaling sa batch PBA draft. So grabe yung jackpot itong Converge. Tapos meron din sila mga rookies na kuha. Tapos bagong coach na hindi naman to bago sa Converge dahil naging assistant coach ito, si Delta Pineda. So to assistant coach to head coach. So ano kayang may tutulong ni Delta Pineda dito sa sistema? Ano kayang sistema ni Coach Pineda dito sa Converge? Of course, may katulong din siya na katulad nila ni sino yung coach na sa Gilas 1, si Raiko Toroman, at isa pang Serbian coach. So yan yung maganda dito sa Converge Fiber Xers. So still itong Converge nasa Dark Horse, pero for me still isa rin ito sa title favorite. So ang target nila of course makapasok sa semifinals. Next, ito namang Magnolia. So meron na ng bagong coach ang Magnolia sa ngalan ni L.A. Tenorio. So parang ang role ni L.A. Tenorio playing coach. So hindi pa retire si L.A. Tenorio, totally. Dahil playing coach Tapos meron din silang nakuha sa off-season. So rookie, nakuha nila sa first round si Yukin Andrada, pero dahil NCAA hindi muna makakalaro si Andrada. Baka next conference na ito kasi mga December pa magtatapos itong NCAA. So itong Magnolia, meron din sila nakuha sa trade, So nakuha nila si Javi Gomez Diliano, tapos si Rapi Ribis wala na sa Magnolia, so nasa Converge na ngayon si Rapi Ribis. So ngayon meron din sila nadagdagan sila Paulo Taha. So yun yung mga development dyan sa Magnolia. So Magnolia under coach L.A. Tenorio, so maganda kaya ang kinalabasan ng Magnolia under coach Tiniente? So yan yung tanong dyan. Meralco Bolts, so Meralco Bolts kasama din sa Dark Horse dahil sila lang yung team sa PBA sa ngayon na kasama sa EASL. So sila yung magre-represent, tapos meron sila nakuhang import. So sila Justin Brownlee at si RSJ. So malaking tulong yan sa Meralco sa kanilang campaign sa EASL. So ang tanong dito, so itong Meralco
seryoso ba sila sa PBA? Mas seryoso ba sila sa PBA o sa EASL? So yan yung malaking tanong dito sa Meralco Bulls. So nagbalik na yung mga player na kagaya nila Maliksi, si Chris Newsom, na-renew nila ng contract. So medyo yung mga holdovers nung championship nila nagbalik na. So yan yung maganda sa Meralco Bulls. So sa middle, hindi naman sila mga less teams, no? Pero mga still playoff contention, no? Playoff contender, no? At merong chance na makapasok sa playoffs itong mga teams na ito na kagaya ng NLEX, Phoenix at Blackwater. Maganda rin yung kanilang maganda rin yung nila sa off-season, no? Una yung NLEX. So nag-champion sila sa tournament sa Davao at medyo pwede lang magamit 'yon, no, sa Philippine Cup. So nung nakarang Philippine Cup ay maganda yung performance ng NLEX pero kinapo sila sa quarterfinals. So itong NLEX under Coach Jong, so intact sila. Sa ngalan nila Robert Bolick, kanilang leading scorer, tapos healthy na si Kevin Alas. So itong NLEX target nila makapasok sa semis. Tapos Phoenix, so yung Phoenix, so marami nagsasabi bakit nila tinrade itong number 2 pick. Pero maganda rin yung kapalit, no? Nakuha nila si Brian Santos na isang shooter, tapos si Evan Nelly na medyo di naman nagagamit sa Northport, no? So dito sa Phoenix ay maganda rin yung kanilang tapos nakuha nila sa first round si Will Gosum. So yan yung latest addition, development dyan sa Phoenix, plus yung bagong head coach nila si Willie Wilson. Tapos Blackwater, so Blackwater maganda rin yung development nila sa off-season. So nakuha nila sa draft si Panopio, then na-renew nila si Christian David. So maganda kung hindi sana nila ginalaw, no, tinrade itong mga players na ito. I think Blackwater 1 to 2 years ago ay isa yan sa mga title contender kung hindi nila iti-trade yung mga players, yung mga stars nila, no. So maganda yung development sa Blackwater. So still nandito sila, may chance sila sa playoffs. So least favorite, sila yung medyo nangangapa pa, no? At di natin alam, malay natin sa Philippine Cup magkamali tayo, talagang nag-improve itong mga teams na ito. So ito yung Northport. Of course, naintindihan din natin dahil nasa transition sila. So of course, sisimula talaga sila sa baba, no? Dahil tuloy na, no? Officially di na sila Northport, Pure Blends na sila. So ano kayang gagamitin nila, Pure Blends o Titan Max? So nakita ko sa base story ni Calvin Abueva, yung jersey, mukhang Titan Max yung gagamitin nilang pangalan. So itong Pure Blends Titan Max, of course, naintindihan din natin na sa transition sila. So mamaya sa isang video natin, no, next video natin pag-uusapan natin sila. Tapos itong Terra Firma, so of course palaging nasa huli, no, pero still hopeful pa rin tayo sa Terra Firma, no. Kung meron silang ibubuga dito sa Philippine Cup, still nandyan pa rin, despite may mga players dyan na umalis na. So nandyan pa rin sila kay Mark Carino, sila Sanggalang, sila Mark Nonoy, sila yung magli-leading dyan sa Terra Firma habang nag-aantay pa sila kay Gio Chu na nasa MPBL pa. So yan yung ating power rankings para sa Philippine Cup. So title favorites SMB, Rain or Shine, TNT, Dark Horse, pero still pwede rin silang title contenders like Ginebra, Converge, Magnolia, Meralco. In the middle, so merong pero highest chance pwede rin sila pumasok sa playoffs
Maaari din silang NLEX, Phoenix, Blackwater at yung mga less favorite naintindihan din natin itong Pure Blends at Terra Firma. So yan yung ating usapang PBA sa araw na ito.